Dakuin ho natin itong pang-apat na topic, mga kababayan. Sabi ni Teo sa CREM, suportahan natin si Commodore General Tariela para sa bagong Pilipinas. Opo, correct po yan. No? Nagkainitan na nga po itong dalawa, mga boss. Atin yan. Ayan. Kasi kung matatandaan nyo, si Boss Marcoleta, doon sa Kongreso, no? Siguro nabigla siya kung ano man ang pumasok sa isip ni Marcoleta, mga bossing, biglang napasambit ng there's no such as West Philippine Sea. Nagulat ang mamamayang Pilipino. Biruin mo, ang dami nating mga kasundaluhan, ang dami nating mga Marines, ang dami nating mga AFP, lahat-lahat na dumidepensa sa Pilipinas, nagpapakahirap po sa West Philippine Sea. Tapos mariringgan lang po natin, mga kababayan, si Marcoleta, there is no such West Philippine Sea. Pakinggan nyo ho kung paano bumwelta ngayon si Marcoleta. Ignorante raw ang paggamit ng pangalang West Philippine Sea. Yan ang mainit na buwelta ni Congressman Rodante Marcoleta kay PCG spokesperson Jay Tariela na binatikos ang sinabi noon ng kongresista na walang West Philippine Sea. Nakita nyo, ignorante daw po. Ngayon, pumokus ho siya ngayon doon sa pangalan ng West Philippine Sea, mga kababayan. Kasi nga, yung unang sinabi niya, ang pagkakaintindi ng sambayan ng Pilipino, walang West Philippine Sea. Gawa-gawa lang ng Pilipino yon. Gawa-gawa lang nating mga Pilipino. So ngayon, medyo nagdelikado yung kandidatura ni Marcoleta, mga bossing. Kaya ngayon, gawa sila ng panibagong strategy. No? Pangalan na lang. Ignorante. Ignorante ang mga tatawag ng West Philippine Sea. Ayan napakinggan nyo mga bossing, itutuloy ko kasi may paliwanag tayo dyan. Sagot naman ni Tariela, gumagawa lang ng problema si Marcoleta. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enrique. Siguro ang pinakamagandang salita, gumagawa lang ng dahil nga sabi ng Pangulo, election ngayon, gumagawa ng exposure si Marcoleta. Pero sa mali pong pamamaraan, mga boss. Ngal-ngal siya dito, laglag po ang kandidatura niya dito sa sinabi niyang yon. Di ba? Kung gagawa ka ng exposure, kailangan siguraduhin mo na gugustuhin ng mamamayang Pilipino. Kasi po, dalawa yan Sa showbiz, pag gumawa ka ng exposure, good or bad publicity, mga bossing, okay. No? Kasi gusto mo naman doon sumikat Dito, kapag ikaw ay politiko, yung good publicity lang dapat ang gagawin mo. Pero yung bad, wag, malalaglag ka dyan. Di ba? Yan ang dahilan ng ikatatalo mo. Tuloy. Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta versus Philippine Coast Guard spokesperson Jay Tariela. Lalo pang uminit ang bangayan nila tungkol sa West Philippine Sea. Bumwelta kasi si Marcoleta sa banat sa kanya ni Tariela tungkol sa sinabi ng kongresista na walang West Philippine Sea. Yun naman talaga ang sinabi niya. Yun ang pagkakaintindi ng mamamayang Pilipino. Walang West Philippine Sea. At gawa-gawa lang daw natin yon, mga kababayan. Sa programang News and Views ng One News, nilinaw ni Marcoleta na hindi siya tutol sa pagtawag ng West Philippine Sea sa dagat na sakop ng ating exclusive economic zone. Pero Itutol. Ang gulo mga kababayan. Pero yun yung intindido po ng mamamayang Pilipino. Walang West Philippine Sea para sa kanya. Nung una niyang sinabi yun. Ngayon, hindi na siya tutol. giit niya, hindi naman daw kinikilala ng international community ang pangalang West Philippine Sea. The world, the community of nations, pagka tiningnan nila yung South China Sea, wala silang makikitang West Philippine Sea. Sa kabila nito, iginiit ng kongresista na kaisa siya sa laban para sa karapatan natin sa ating EEZ. Kahit pangalanan natin o hindi natin pangalanan, yung exclusive economic zone, ilaban natin yan hanggang sa huling patak ng ating dugo. Atin yan. Yung sinabi niya, atin yan, mga kababayan.
doon pa lang ho halata na eh. Di ba? Halata na nagagawa nila ng paraan yung unang pagkakabigkas niya ng walang West Philippine Sea. Ngayon, gusto nilang puntuin sa pangalan kami sa pangalan ko ibinabase. Pero mismo sa kanya ho, mga kababayan, nanggaling. Ano sabi niya? Atin yan. Ano po? Kayo, tatanungin ko, mga bossing. Tatanungin ko ho kayo. Kung sakali na meron kayong pagmamay-ari, no? Sabihin mo na lang kung wag na aso. Kunyari, yun, sige, aso. Total naman, yung mga DDS, aso naman. Kunyari ho, pag meron kayong alagang aso, sino yung magpapangalan dyan at sino yung masusunod dapat sa pangalan niyan? Wag na! Yun na, rumekta na ho tayo mga kababayan. Yung sinasabi niyang West Philippine Sea, yung sinasabi niyang lugar na yon, sino ang may karapatang magpangalan doon? Kung sinasabi niyang atin yon. Di ba tayo? Dahil nga sinasabi niya, atin yon. West Philippine Sea ang ipinangalan ng mga leader natin. Di ibig sabihin, atin yon. Kasi ang gusto niya sabihin dito, mga bossing, mahihirapan sila eh. Hirap na hirap silang ipaliwanag. Ang gusto nilang sabihin, hindi na natin kailangan palitan ng pangalan. Ano po ang pangalan nun? Nung part na yon, South China Sea. Yung iginigiit niya. Kung sa atin yon, tapos sasabihin mo, South China Sea, atin yan. Lalo ho tayong pagtatawanan nun, mga boss. Baka sabihin pa sa atin, niloloko nyo ba kami? Sasabihin nyo, sa inyo. Pero ang pangalan, South China Sea. Di ho ba? Mga kababayan. Atin, tapos ano pangalan? South China Sea. Pero atin yan. Ang gulo. Since sinasabi nila sa atin yon, tayo ang may karapatan doon, mga boss, tayo ang may karapatan na tumawag dun sa pangalan na yun. Kung yung mga Baho de Masinloc may ibang mga pangalan doon sa ibang mga lugar. Di ba? Kasi pinag-ano-anohan pa, pinagdebatehan pa yung mga yan. Ngayon, gawa sila ng paraan kung paano mailulusot ito. Kasi mga kababayan, siguro si Jay Tariela at yung grupo nila at yung mga dumidepensa para sa ating bayan, hirap na din po itong mga to, mga boss. Tapos ang maririnig, walang West Philippine Sea. Di ba? Pinanatan din at hinamon ni Marcoleta si Tariela. Pag tayo magpapaka-ignorante, katulad ng Commodore na yon, kung makikita niya, ipamukha niya sa akin, kapag hindi niya nakita sa mapa ang karagatan ng mundong ito, mag-resign siya bilang Commodore sa... Pinagre-resign pa, mga boss. May hamon pa. Ano? May hamon pa. Pag hindi daw ho nakita. Pagpalagay na natin, okay, Marcoleta, pagpalagay na natin. Dati ang pangalan, South China Sea. Eto, naipanalo natin sa UNCLOS. Pwede na ba natin palitan at ilagay yung West Philippine Sea na pangalan? Total, tayo naman ang may-ari. Tayo ang may karapatan. Di ba, mga boss? Napakasimple lang eh. Wala kang naiintindihan. Sagot ni Tariela, nakasisira raw ng loob na marinig mula sa isang mambabatas ng 19th Congress na nagpasa ng Philippine Maritime Zones Act na nag-ugat daw sa pagiging ignorante ang paggamit ng... Totoo ho yan, mga kababayan. Totoo ho yan. Masakit dun sa mga taong lumalaban talaga. Tapos pagmumukhain ni Marcoleta, wala namang pinaglalaban. West Philippine Sea. Giit ni Tariela, tinatanggap ng sambayanan ang pangalan. Sumisimbolo rin ito. Sila Bato de la Rosa nga, kung matatandaan nyo mga bossing, nung nandoon sila sa PBA para magpapansin sila. Di ba? Meron sila dito, nagsulat. Atin ang West Philippine Sea. Tanggap ng mamamayang Pilipino. Tanggap ng bayang Pilipinas. Di ba? Atin. Naipanalo natin. Kaya lang,
yung bossing-bossing ni Marcoleta na idinidepensa niya, wala, hindi ho kumilos nung panahon nang sila ay nanunungkulan. Di ho ba mga boss? Oh. Nung panahon noon ng nanunungkulan ng dating Pangulong Duterte, tinulugan lang po yung pagkakapanalo natin sa UNCLOS. Sabi ni Kuya Don, ay gets ko yung punto ni Marcoleta. Ang gusto niya, letra por letra na nakikita ang West Philippine Sea. Paikot niya na lang ho yun. Kasi ang unang pagkakaintindi talaga, mismo sa sinabi ni Marcoleta, walang West Philippine Sea. No? So ngayon po, dahil nakita nila ang reaksyon ng sambayan ng Pilipino na nagagalit sa kanila, yung iba sabi pinapalaya sila sa Pilipinas, kaya kumambyo ho sila. Kaya kumambyo siya, mga kababayan. Ang pinunterya na lang po yung mismong pangalan. Di ba? Na sinasabi nila, kaisa siya at naniniwala siyang atin, pero ayaw niya ayaw niyang tanggapin yung pangalang West Philippine Sea. Okay lang daw kahit hindi napalitan. Ano tawag? Oy, sa amin po yung South China Sea. Sa amin po yung South China Sea. Pag-aari po ng Pilipinas ang South China Sea, yung bahagi po ng South China Sea. Pag-aari po namin yan. Di ba mas mukha tayong katawa-tawa doon? Mga boss? Oh. Naku naman tong si Marcoleta talaga. Sa karapatan natin sa ating EEZ. Ginagamit din daw ang pangalang West Philippine Sea ng militar at ng Coast Guard na lagi raw naharap sa panganib sa tuwing sila ay nagpapatrol. Tanong ni Tariela, paano tayo susuportahan ng buong mundo kung Correct. tayo mismo ay minamaliit ang pangalang West Philippine Sea? Oh, yan nga ho, mga bossing. Nako. Baka hindi talaga para sa mga Pilipina at hindi para sa mga Pilipino at hindi para sa Pilipinas tong si Marcoleta. Mga kababayan. No? Bibay mo, sasabihin mo, sa buong mundo, amin ang amin ang South China Sea. Baka sabihin pa sa atin, paano nyo nasabi? South China Sea ang pangalan. Mismo kayo nagsasabi, sa China yan. Oh, dahil pinapangalan nyo, South China Sea. Kung tutuusin, wala rin daw issue rito, maliban na lang kay Marcoleta na gumagawa raw ng problema. Tanong pa ni Tariela kay Marcoleta kung naniniwala naman daw ang kongresista na bahagi ng Exclusive Economic Zone ang West Philippine Sea. Ano raw ba ang dapat na itawag dito? Nauna na ring humiri O wala. Kaya ho halata, mga boss. Halata na yung halata na talagang gusto lang nilang bawiin sa isipan ng tao na hindi yun yung ibig sabihin nila. No? Mali-mali diskarte. Gusto manalo, iba yung pinapakita. Yung pinapakita pantalo. Di ba? Gustong manalo, gustong makaupo bilang senador. Ang pinapakita sa taong bayan kung paano siya magiging pang number 45 sa Senado. si Pangulong Bongbong Marcos na paraan nito ni Marcoleta bilang aniyay kandidato para makakuha ng atensyon. Ang pangit na paraan ho nun, mga kababayan. At ang hina nung pamamaraan na yon para makakuha ng atensyon. Kung ikaw ay isang politiko, gusto mong magkaroon ng posisyon sa gobyerno, kailangan mong makuha yung atensyon ng mamamayang Pilipino. Hindi doon sa masisira kayo. Hindi doon sa bad publicity. Kasi pang taartits lang yun. Bad and good publicity is always publicity. Pang taartits lang yun. Kayo, gusto nyong mamuno sa ating bayan. So, kailangan ipakita nyo yung good publicity. Kapag ka nagpakita kayo ng mga ganyan, ay nako, lalo kayong matatalo. Mga boss, uulitin ko bago tayo magtapos. No? 1,000 viewers. O, pindutin nyo lang yung like button dyan. Uulitin ko sa mga DDS. O eto, hinahanap kayo. Naghahanap daw sila ng tanga. O, i-comment nyo na. Komentan nyo na. Hanapin nyo yung post na yon. Para sa ganun, hindi kayo araw-araw nagmamakaawa sa 20 pesos na bigas.